Hi guys, welcome back to my channel, and for today's video we are going to leave Rome na because we are traveling to Venice, Italy. Yan guys, so from Rome pupunta tayo sa Venice, and nandito na ako sa Roma Termini station. So itong train station na papuntang Venice, and malapit lang to sa aking hostel, mga 10-minute walk lang. Ang name ng aking hostel ulit, super favorite ko by far dito sa Europe trip. Yun yung pinaka-favorite ko, Rome Hello Hostel, that you can book on Klook using my code Marvin Samaco Klook. Okay, yun pala guys, dyan sa hostel namin kagabi, di nasa lobby ako, kumakain ako ng orange, ganyan. Tapos may lumapit sa akin na Korean, tapos sabi niya, Swiss? Swiss? Sabi ko, anong Swiss? Yung pala guys, siya yung Korean naka-roommate ko sa Switzerland. Medyo nalimutan ko itsura niya bigla, tapos biglang nag-flashback sa akin, siya yung ka-roommate ko sa Switzerland. Na-amaze siya, oh, you're also here. Sabi ko, yes. Ang coincidence, no, parehas kami ng hostel sa Switzerland, tapos same timing din kami dito sa Rome. At parehas din kami ng hostel. So, parehas kami ng, siguro parehas kami ng choices, yung mga budget hostel, pero malapit sa train station, mga ganun na. Tapos ayun, sabi ko, tapos mag-stay pa siya ng one night, hindi pa siya aalis, nandyan pa siya. And then, ang aking train is magdi-depart dito from 10:30 AM. It's currently, anong oras na ba? It's currently 9:46, less than an hour, at kakarating ko lang sa train station. Ang yabang ko, no? You know why? Because, kagabi, pumunta na ako dito sa train station. Natuto na tayo. So kagabi, after ng aking pag-explore sa city, pumunta muna ako sa train station bago ako umuwi sa hotel kasi nga walking distance lang naman siya, no? And then binayaran ko na yung aking reservation fee, so we already have a ticket. Yan, meron na akong ticket. This is my ticket. Sasakay ulit tayo sa Trenitalia. So from Roma Termini to Venezia, Lucia. That's the date, January 15. Time is 10:35. So mga 4 hours. 4 hours yung biyahe. This is the car number 8, seat number 4A. Ito yung name ng ito yung train number, or ano tawag doon? Yung parang trip number. Makikita mo kasi yung trip number dyan, 9416. Alright, so less than, medyo matagal-tagal yung biyahe, no? 10:30, 11, 12, 1, 2. Mga 2:30 tayo dadating sa Italy. So bibili na ulit ako ng pang-lunch para doon na tayo kakain sa train. Sana hindi na siya mahulog. Kasi kung naalala niyo yung pizza ang binili ko last time, nahulog siya. Wala tuloy akong lunch. Ang lunch ko lang saging. So, ayan. Check na natin baka nandyan na. 10:30, 9416. Check natin yung ating trips. Ayun, 9416 nakita ko na. This one sa may baba. 9416 Venezia. Wala pa yung platform number. Ayan sa gilid makikita kung anong platform. Sige, since wala pang platform number, bili lang ulit tayo ng makakain. Nagkaka-phobia na ako sa pizza kasi nahuhulog. Ano? Ay, gusto ko ng pasta. Okay lang guys, hindi ako nag-breakfast ha. Pwede ako mag-pasta. May pasta kaya dito na parang take out. Parang nagkikrave ako ng carbonara. Ang sarap ng carbonara na kinain ko nung isang araw. Ito yung Roma Termini Station. Ayan, dyan lang ako bumili ng reservation kahapon. Merong office dyan yung Trenitalia. Yan, yan. Trenitalia. Nandito lang naman siya. Kasama lang siya ng itong mga nakasulat na street number. Tapos yun yung train. Pagkakapasok nyo lang, dito kasi yung main door. Oh. May door dyan, di ba? Meron ding door doon sa kabila. Pagkakapasok nyo lang, ayan na. Dyan na yung reservation ticket. Trenitalia. Ayan, may pizza ulit dito. My gosh. Magpipizza ba ulit tayo for the second time around? Tiyang parang ang sasarap ng pizza nila. Tsaka yung hiwa ng pizza nila, tignan mo pa rectangle ba? Rectangle, tas ang lalaki, no? Ito medyo healthier version to. Parang salmon, and then merong mga gulay-gulay. I think ito na lang ako. Excuse me? One? This one? Yeah. Ang dami nilang different types of pizza, no? Uy, ito tomato naman. Ay, meron din silang talong. Talong pizza. Talong ba yan? And guys, ito yung Roma Terminus Station. If you wanna have a quick look.
Malawak din siya, no? Malawak yung kanilang train station. Tapos andun yung mga platforms ng trains. Doon tayo papasok mamaya. Depende kung anong platform. Yan, maraming platforms dyan. Hindi nakakatuwa kasi sabi ko na pwede bang i-take out yung pizza? Tapos sabi ng nagtitinda, do you want a box? Naka-box siya, guys. Hindi siya yung parang naka-paper bag. Kahapon kasi naka-paper bag. So nung tumakbo ako, napunit yung paper bag, guys, kasi yung pizza, di ba, medyo may oil siya ng konti. Siguro nabasa yung paper bag dahil sa oil. Tapos napunit siya. Nahulog siya. But, yan. Ang pangalan niya is Alice and Wonderland. Alice Pizza Al Taglio. So, ito yung cost. Let's look at the cost. So, ang pizza is 6.5 euros. Kaso, nag-offer siya sa akin ng parang yung kinain natin nung isang araw din, yung parang kasama ng pasta na parang fried something. Parang in-offer niya na hiya ako mag-no. So, sabi ko, sige, go. 2.5. Tapos, bumili ako ng nagpapasaway na naman ako. Bumili ako ng Coke Zero. Sorry na, guys. Bumili ako ng Coke Zero. 3.2. So, ang total niya, ito. That's the total. 12.2 euros. So, guys, pansin ko dito sa Europe, no, Spain, France, or Italy, mostly around the same range lang naman yung presyo nila. If magkakain kayo, like for example, ito pizza nakakabusog na to, plus drinks, mga around 10 euros nga, no. Nag-extra lang ako kaya umabot siya ng 12. So, sabihin mo on the average, sabihin mo na lang 12, sige. Per meal, 12 euros per meal. That's gonna be 720. Sabihin na lang natin 700 pesos per meal. Kung kakain ka na tatlong beses sa isang araw, mga around 2.1, no? O, 2.1. So, I think mga 2,000 pesos na budget mo sa meal mo per day, I think kaya naman. Ako kasi nag-skip ako ng breakfast. So, ang nagagastos ko lang is dalawa lang. So, mga 720 times 2, mga 1.4, ganun. Unless kakain na lang ako ng mga mahal na restaurant, dun lang lalaki. So, parang ganun na lang yung i-budget nyo if mag-Europe kayo. Like, feeling ko 2,000 pesos safe na siya na budget per day sa food. Pero kung mag-grocery kayo, hindi kayo abot ng 2,000, guys. Kung magsasalad-salad lang kayo sa grocery o bibili lang kayo ng mga tinapay or something, hindi. Siguro ang meal nyo mga 400 pesos, kaya na yun per meal. Pero syempre, i-mix nyo na lang. Tipid na grocery or minsan naman parang restaurant. Mga 2,000 na lang, sige, para safe. 2,000 pesos per day na sa food. Guys, pumasok na ako sa parang boarding area. Iniscan ko na yung ticket ko kasi natutunan natin last time, no? Parang late tayo pumasok. Inantay ko muna kung anong platform yung train tsaka ako pumasok. Pag ganun kasi parang yung tao sabay-sabay pumapasok kasi alam na nila yung platform, no? So parang sabay-sabay sa gate, tas medyo may pila. Tapos habulin mo pa yung train mo kung saan platform. So dito na lang ako sa loob na mismo kasi nakikita mo naman eh. Ayan, makikita mo naman yung mga yan, nakasulat kung anong platform yung ano mo. So kahit nandito na tayo sa may loob ng train station, ayan na yung mga train. Hindi na tayo makikipagsabayan mamaya kasi yung pasukan dyan, minsan mahaba kapag ano na eh. So at least nandito na tayo. Ang disadvantage lang, hindi ka na makakalabas, no? Hindi ka na, kung gusto mong may bilhin pa, hindi ka na makakabili. So dapat bili ka na agad para makapasok ka na dito. Ay guys, hindi ko pala nasabi, nagbayad ako ng reservation fee kagabi, no, for this trip. So 13 euros, mga 750, ganun, mga 700 plus. I still use my U-Rail, yung U-Rail ko pa rin yung ginamit ko para makasakay sa train, pero kailangan ko magbayad ng reservation fee. Gusto kasi dito yung reservation fee para may ano ka talaga, sure na seat. If hindi ka, may mga option na no reservation fee, pero usually mas matagal yung biyahe, like connecting trains ka, walang mga reservation pero mas hassle. So better na lang talaga na you pay na lang yung reservation fee para sure na yung seat mo, and then dire-diretso ka na, wala ka na masyadong stop, no. So parang diretso na to. From Rome to Venice, isang train na lang siya na 4 hours. So yun guys, it's currently 10:19. So ang ano ko is 10:35, di ba? 10:35 yung aking trip. Wala pa ring board. Ayan, 10:20 na. Ay, ayan, meron na. 10:20, and ang aking trip is 10:35. So kakasabi lang ng gate
9 or platform 9, no? So parang 15 minutes before your trip, tsaka mo lang malalaman yung platform. So let's go to platform number 9. Ay, sakto, malapit ako. 13, 12, andun yung 9. Let's go. Ayan guys, Venezia 10:35, platform number 9. Ayan na yung train natin. Let's go! Ayan guys, makikita nyo ulit yung number kung saan kayo sasakay. Ayan, car number 8 ako. So dito ako sasakay sa, ayan, sa pinto na yan. Ayan guys, nakasakay na tayo sa train. Tapos nagulat ako, sabi ko, wala walang lagay ng luggage. Wala. Usually kasi may luggage sa likod, di ba? Yung pala ang luggage sa taas. Tapos di ba yung luggage ko malaki yun, yung parang 20 kilos. Kasya siya guys, kasi ang lalaki ng lagayan nila. Ang lalaki ng lagay nila dun sa, ayan. Ayan yung luggage ko. Ay, ito yung bag ko. Hindi ko alam paano ko siya nabuhat kasi di ba mabigat siya. 20 plus kilos na itong luggage ko. Tapos, nabuhat ko siya na pag ano. Ngayon ko talaga napapatunayan na minsan kargador ako. Minsan lang ako prinsesa pero madalas yata kargador ako. Baka yun yung ano ko sa past life ko. Gusto ko lang kumain. Pwede ba kumain na ako? Kasi ganun din naman eh. 4 hours din naman ako hindi kakain kasi 4 hours din yung biyahe. Gusto ko lang kainin kasi 10:30 pa lang. Usually kasi nag-skip ako ng breakfast, 12 pa ako kumakain. Sige, kaya ko pa naman. Mga 11:30. Ito yung tsura ng train guys. Merong, dito pala nilalagay. Pwede yung ilagay yung naman dyan. Meron kayong table, tapos natitiklop siya ganito. Kung gusto mong mas mahaba yung table mo, pero kung gusto mo naman, di ba, amazement. Ayan yung mga ano, ang komportable na mga seats. Sa labas pala ng train, meron pa mga vending machines. So kung hindi kayo nakabili ng tubig or hindi kayo nakabili ng pagkain, pwede pa pala kayong bumili dito na lang sa loob na mismo. But I have my pizza. Tignan nga muna natin yung kinain kong, yung binili kong pizza guys, kung ano itsura niya. Wow, ang laki, di ba? Yung isang pizza hinati ni ate kasi rectangle yan kanina. Tapos masyadong malaki, no? Good for two nga eh. Kung hindi kayo malakas kumain, pwede nyo nang hatiin to eh, no? Tapos ito, in-offer niya sa akin, nahiya ako mag-no. Nag-yes ako. Tapos may apple pa ako na natira doon sa hostel, so dinala ko na lang. Alam mo guys, kakain na ako. Sorry ha. Kakain na ako habang wala pa akong katabi. Kasi minsan along the way, meron mga sumasakay. Marami kasing stops to eh. So may mga sumasakay, minsan meron na akong kaharap, minsan meron akong katabi. Mas nahihiya akong kumain pag meron akong katabi. So kakain na ako ngayon ha. Na-notice ko lang meron pa palang saksakan na pwede kayong mag-charge kung lowbat kayo. Amazing. Yun guys, magmamic ako, nahihiya ako magmalakas na boses. But kain na tayo. Meron palang lagay ng jacket dito. Sasabi ko yung jacket nyo. Kasi hindi naman masyadong malamig dito sa loob ng train. Ang laki pala nitong pagkain natin guys. So basically it's a pizza, salmon pizza with mga lettuce. May tomato ba? Wala. First time ko makakatikin ng salmon na pizza. Yan o. Salmon to. Pakita ko sa inyo kasi parang hindi kayo naniniwala. Sì, try natin. Eventuali accompagnatori sono pregati di scendere al più presto. Dear passengers, we would like to inform you that the high-speed train Frecciarossa 9416 will be departing shortly. The train will stop in Roma Tiburtina, Firenze Santa Maria Novella, Bologna, Yung salmon, Ferrara, Padova, Venezia, salmon a bit salty, plus lettuce, plus pizza. Wow. Alam mo yung nakain natin sa Spain na tapas, yung parang ganito yun, tas may salmon sa on top. Ganun yung lasa niya. Gusto ko yung atake niya. Tikman natin itong ni-recommend ni ate Pindera na peer pressure, na pressure lang talaga ako. Kagaya yung kinain natin last time. Merong mozzarella cheese, merong parang tomato, rice ba yan? Parang stuff, may stuff.
We're waiting from the control room that we expect to have shortly. Pero super heavy nito. Carbs. Well, salmon is protein. And vegetable naman to healthy carb. But not the healthiest. Pero siyempre kailangan kong i-gaslight yung sarili ko. Kailangan kong paniwalain na healthy to. Kailangan kong makain tayo ng healthy, guys. Healthy living 2025 dyan. Siguro mamaya ako nakakainin yung isa. Kasi ito palang busog na ako. But I'll update you later. Bye-bye. So guys, yung train nag-stop siya dito sa station called Firenze. Tapos, chinek ko sa mapa. Florence na pala to. Florence, Italy. So, from Rome, dadaanan mo pala yung Florence papuntang Venice, no? Pero hindi na ako mag-i-stop dito sa Florence kasi may itinerary ako sa Venice. Tapos syempre nakabook na ako ng hotel ko sa Venice. Pero if you can consider that, no, before going to Venice, you stop sa Florence. Hindi na ako nakapag-Florence this trip. Marami nagre-recommend na magpunta ako doon kasi maganda daw. But hindi na kaya ng oras, or parang feeling ko pag pumunta ako doon masyadong hectic yung schedule ko. Parang mas gusto ko ng slow. Ang Europe kasi guys, mas naka-enjoy siya pag slow pace. Ako for me, mas na-enjoy ko yung mga slow pace na days ko lang na lakad-lakad. So, sorry, didiretso na lang ako sa Venice, no? So guys, may nag-announce kanina na the train will be delayed for 15 minutes kasi parang meron yatang nagka-problema sa harap. Tapos after nun, merong mga lumapit na parang mga train attendant. Para sa aeroplano, meron silang mga train attendant. Tapos nabigay sila ng mga tubig and parang ito, chips na medyo healthy naman kasi parang olive oil yung ginamit nila. Yan, no? Olive. So, hindi ko alam kung meron talagang ganito or parang pakonsuelo nila kasi na delay yung train ng 15 minutes. But very smooth naman yung biyahe. Wala naman na akong naging hassle actually. Like, itong Italy, hindi ako masyadong pinahirapan din sa intercity train. No? From Milan to Rome, wala akong problema. Ngayon, Rome to Venice, wala rin ako naging problema. Except for this short minute na delay. Pero, yeah, I think lang talaga if you book your reservation fee in advance, parang wala naman masyadong problema. I'm kinda enjoying it na yung train ride lately. Hindi ko pala na-mention guys, meron ding wifi yung train. Nag-connect ako sa wifi, very mabilis, diba? Super fast ng wifi nila, in fairness naman. Trenitalia. That's the name of the train. Trenitalia. Guys, nagtataka ako. Sabi ko, ba't parang ang tagal naming dumating? Hindi pala 15 minutes. 50 minutes pala, sabi niya. Nag-email. We inform you that due to a fault on the line, the train you book will undergo a route deviation which may result to a travel time of approximately 50 minutes longer. So yun guys, parang nagkaroon pala ng problema sa train, sa linya. So nag-reroute sila, nag-deviate sila ng ruta. Kaya 50 minutes longer. Kaya pala may libreng tubig tsaka dito. So yun guys, we finally arrived here in Venice, Italy. So guys, merong dalawang train stops no, na pwede kayong babaan dito sa Venice. Pinakauna is Venezia Mestre. Ito, dito ako bumaba sa Venezia Mestre. Pero yung last stop talaga is Venezia Lucia. Ang pinagkaiba nila, ang Mestre, ito yung parang mainland. Ito yung mainland, yung parang pinaka-town proper. Ang Venezia Lucia, yun yung last stop. Doon yata yung parang medyo island siya. Andun yata yung mga canals, ganun. So, you can decide lang. Feeling ko mas okay magstay doon na sa Lucia, no? Para malapit na kayo sa mga canals. Like walking distance na lang. Ang nabook ko kasi is dito sa, malapit sa Venezia Mestre. Kasi yun yung mura. Nabook ko lang kasi yung hotel ko mga 900 pesos per night, tapos 3 minutes walk lang siya, and meron kasi akong U-Rail. So since may U-Rail ako, pwede lang naman ako mag-train papuntang Lucia, tapos balik ako sa Mestre. 10 minutes train siya, tapos kasama siya sa U-Rail. So walang reservation fee kasi nga 10 minutes lang naman. So pwede lang ako magpabalik-balik. Para siyang sa Switzerland, yung Interlaken West tsaka Interlaken Ost, parang ganun. Ako nandito ulit ako sa parang
town proper. So nasa Mestre ako. Pero pwede kayo magstay sa Lucia. So the name of my hostel is Anda Venice Hostel. Ayan. Ito yung pangalan ng aking hostel, Anda Venice Hostel. And 3 minutes walk lang siya from the station. So tara, mag-walk tayo ng 3 minutes. And guys, Venice town proper. Ayan, dyan yung train station. Dyan ako nang galing. So guys, first impression of Venice, no, parang nga siyang it's a quieter neighborhood na marami mga pogs. No? Kita niyo yung gwapo yan, no? Aminin nyo, gwapo. No? Ayan siya. Medyo laid back ang Venice. Pero first impression ko pa lang naman, kasi kakarating ko pa lang sa train, no? Mas ano siya, quiet. Mas probinsya feels siya ng slight. Tapos nakita ko namang lapit niya lang sa train station nga, Anda Hostel. Ang laki niya pala, oh, look. Building pala siya. Let's go in. Guys, nakarating na ako dito sa aming room. Ang ganda rin ng hostel, in fairness, ha. Yung mga hostel sa Italy, so far sila yung magaganda. So this is my room. Ay, may bed pala. Hindi ko pala ito pag-aari. Bed number 9. So this is my bed. Yan, dito yung bag ko. And then meron kaming malaking window, di ba? Overlooking sa parking. Charing. And that's the room, no? So marami siyang bunk beds, meron ding tao dito, sampayan, basurahan. Yan, so may ganun siya, ibaba tsaka itaas. Pero yung sa akin, buti wala akong itaas, oh. So mas mataas yung aking ceiling. Ayan. So 2, 4, 6, 8, bali 9. No nga, 9 ang kasya dito. And then we have our own shower A. Shower A din to. Check natin yung shower. Paano? Oh, nice. Yan. Malaki yung kanilang rain shower. Okay. Sampayan. Same here ba? Yeah, same here. Another shower area. We have a huge mirror here. Pwede bang i-on yung light? Huge mirror, and this is the toilet. Paano yung ilaw? Oh, yan. This is the toilet. And then we have our sink area here. Pwede ka mag-toothbrush. 1, 2, 3. Buti na lang walang tao dito, so nakapag-vlog agad ako, no? So walang tao dito, siguro namamasyal lahat ng tao. So, ang mura lang din ito. Sa buong Italy ko, Venice, yung pinakamura yung hotel. No? I just booked this for around mga 900 plus pesos per night. Anda Venice Hostel. No? You can book it on Klook and use my discount code Marvin sa Maako Klook. Mamaya guys, ipapasyal ko rin kayo. Itutur ko kayo sa baba ng hostel. Marami din sila doon mga common areas which are cute. And then after that, we will explore Venice. Let's go! Kung ba lang sabi, may kanya-kanya kayong locker. So dito kayo lalagay yung aking laptop. Meron namang parang pang-lock dito. So, meron din akong lock. Ilalock ko na lang. Pero yung mga malalaki kong luggage like ganito, hindi ko na yan mailalagay dyan. Dito na lang yan sa gilid. Ayan. Kagaya nung ginagawa nila. Yung kanya din, dyan na lang nila nilagay na sa gilid niya. Ano pa pala dito? Ang lagayan. Diba? Katabi ng bed mo, pwede ka maglagay ng something. May saksakan pala dito. And may bukasan ng ilaw if you gusto mong mag-ilaw sa sarili mo. Guys, this is their elevator. Marami lang sila mga sticker dito. Cheering! Guys, libutin lang natin ng slight yung hostel. Ang lawak niya, no? Tapos hindi siya crowded. Tignan nyo. Maraming areas. Feeling ko may cafe dito. Cafe, bars. Sabi mamayang gabi meron daw DJ. Ayan, merong kusina. So, dito pa pwede ka magluto-luto. Ayan, may mga libre ng mga plato, utensils, may fridge na rin. Nice. Ang lawak, no? Ang lawak ng hostel na to, in fairness. Tapos 900 pesos per night lang. Kasi kung ano kayo, friends kayo, or grupo-grupo kayo, family, maglaro kayo ng foosball. You can take out ng mga pagkain, tapos dito kayo kumain. Or you also have an option na doon sa outdoor. Oh, diba? Hindi natin lumabas yun. Anda
Pwede ka magluto. Ang saya ng mga hostel sa Italy, no? Pwede ka magluto, tsaka ang lawak. I love it. Gusto ko rin yung hostel na to. Kagaya ng sa may Rome, no? Yung Rome Hello. Ay, may mga vending machine. Kung gusto nyong bumili. Magkano? And 1.7. Ito yung tubig, 1.2 euros. Okay, meron silang mga snack dito. Pwede kang bumili. 1.7 din. Ayun yung iba, wala pang 1 euro. 0.09 lang. So, wala pang 60 pesos. Of course, this is the outdoor area. Pwede ka mag-yosi break dito. Ayan. Ayan, oh. Ay, ang ganda ng upuan, oh. Tapos, yan. Kung gusto mo dito ka sa may outdoor area, para may garden pa yung hostel. Ang ganda. In fairness, gusto ko rin yung hostel na to. So, pwede na ako mag-exit dito. Ayan. Ang ganda, para siyang bahay na malaki, no? Ang ganda. Ang ganda ng hostel. So far, yung mga favorite ko na hostel, Italy. Guys, kung gusto niyo ng mga hostel na affordable. Ay, tapos may mga duyan-duyan pa dito. Aesthetic to. Pwede kayo mag-picture dyan. Pwede ba akong lumabas dito? Ang ganda. Love it. No? Siguro second favorite ko to. Kasi parang maganda rin kasi yung Rome Hello eh. Maganda rin kasi yung Rome Hello kasi mas pero ito kung gusto mo chill, mas chill to kaysa sa Rome Hello. Yung sa Rome kasi parang mas interactive, mas may social, no? Mas maganda yung mga ano nila. Pero maganda rin to. Ang ganda, no? Tsaka ang mura, iba dyan, 900 pesos per night. Para ka lang nag-staycation sa Pilipinas. Pero nasa Italia ka na, guys. Oh, ang lawak pa ng building. Feeling ko ang Venice, isa siya sa pinakamurang ano kasi 900 lang. Tapos, ang ganda, ang lawak, no? Tapos feeling ko kasi medyo on the provincia side na siya, no? Ay, gusto ko rin yung Venice, ha? Gusto ko yung, ano naman siya, parang kalmado. Ay, pero may umiihi sa pader. Yun ang hindi ko gusto. Sa Venice, guys, may umiihi sa pader. Ayun si kuya sa likod ng kotse. Parang Pilipinas lang. May umiihi sa mga pader. Okay, so since very chill lang itong ating Venice itineraries, pumunta lang naman tayo dun sa may canal, no? May canal kasi dito, tapos parang, alam mo yung mga Venetian, meron na tayo dun sa ano, yung McKinley. So ngayon makikita natin dito ang canal. So very chill lang ang aking itinerary for today. So tatlo lang yung pupuntahan natin. First is Rialto Bridge. Ayun, yung bridge na nga dun sa may parang canal. And then we go to Piazza San Marco Square. And then the last one is Bridge of Sighs. Pero maggugundola daw to eh. I'm not sure kung mapupuntahan ko pa to kasi alas 4 na rin eh. Basta yun lang naman, chill lang tayo, maglalakad-lakad lang tayo sa Venice. But since nandito nga ako sa Venezia Mestre? So kailangan nating Mestre. Nandito ako sa Venezia Mestre. Kailangan natin pumunta doon sa Venezia Lucia. We will just use my URL ulit. Ano tayo sa URL? Recap. Baka nakalimutan niya na. 10 minutes ride lang naman and no reservation. So we go to our URL app. So for example, ayan yung URL app ko, no? So may planner, my trip, my pass, and more. So from, pwedeng ilagay ko yung phone ko dito para mas makita natin. So from, ayan na kasi may ano na eh, Venezia Mestre. Andito ako sa Mestre, no? To Venezia Lucia. So departure now. Depende kung kailan yung departure nyo, pwede nyo mang i-adjust yan. And then plan my journey. So magre-recommend si URL ng mga ano, no? Ano na ba ngayon? 428. Merong 426, 440. Marami, oh. Parang every 5 minutes meron naman. Tapos for example, baka hindi na ako umabot ng 36. Sige, 440 na lang. Ayan. Tapos, save journey nyo lang. Ayan. Once ma-save journey nyo, mapupunta na siya sa My Trip. Ito, My Trip. Tapos, di ba, ang dami ko na kasi naging trip dyan. Hanapin mo lang yung date, January 15. January 15. Saan na ba yung 15 dito? Ayan, January 13 pa lang yan. Ito, January 15. Venezia Mestre to Lucia, no? I-tick mo to, travel day. Once maklik mo na yung travel day, pupunta ka sa third tab, my pass. So nandyan na yan.
Tapos show ticket mo lang. Show ticket. And that's my QR code. Makikita mo na dyan. Ayan yung mga pinagdaanan ko today. So, Roma Termini to Venetia Lucia. And then, ito na yung mga susunod. Guys, may cafe lang din sa kanto ng namin hostel. So, konti lang din yung tao. Para mga nagdi-date-date lang yung mga tao. Kasi yan yung cafe. Ito na yung train or terminal station. Ay, may McDo. May McDonald's, guys. Oh. Diba, guys? Ang binook ko is 440. Kaso, mabilis kasi ako nakapunta sa train station. Pwede ka lang pumasok ng train kahit wala pang ticket. I-change ko lang yung booking ko. So, diba kanina pinili ko 440? Yun lang yung isang advantage ng Eurail kasi very flexible siya, no? For example, may train na, okay, wag na pala ako mag 440. Ika-cancel ko na yung 440, tapos mag-book lang ako ng panibago. 436. Se stai viaggiando con la modalità tap and tap, ti ricordiamo di effettuare il secondo secondo tap 436. scendi dal treno, necessario per calcolare l'importo esatto del tuo 436 it is. Ang ano niya, ang flexible. Tsaka ang dali lang guys. Sa una lang medyo malito. Pero pag lagi mo na siyang ginagamit, parang, madali lang. Dito sa Venice, medyo naalala ko yung sa Switzerland about sa train. No? Hindi wala na rin scan ng ticket. Like, diretso ka lang. Kaya nakapag-change ako agad. Kasi walang scan ng ticket. Like, from galing sa labas, didiretso ka lang makakasakay ka ng train nang wala nang harang. Alam mo yun? So, pwedeng dito na ako. Kaya dito na ako nag-change ng ticket. Sumakay muna ako. Baka mahuli ako. Sumakay muna ako. And then, change na ako ng ticket. Pero wala naman nag-check. Wala naman nag-check ng ticket. Parang medyo honesty policy din sila dito, no? Parang Switzerland din, yung Venice. Doon sa may big cities like Rome and Milan, chine-check yung mga tickets doon. Pero dito sa Venice, ganoon din. Wala naman silang nag-check. Wala silang pakialam kung may ticket ka. Parang honesty policy lang talaga. Nandito na ako sa Venetia Lucia. Tapos chinek ko yung Rialto Bridge. Ang layo pa pala. Kung magti-train ako, 17 minutes. Pag mag-walk, 25 minutes. Chinek ko yung daan. Ang ganda naman ng dadaanan, no? Kasi kanal. So mag-walk na lang tayo, guys. 25 minutes, pero maganda yung view. Oh my God, guys! Ayan na yung Venice Canal! Ayan na siya. Dito lang yung Venetia Lucia. Ito yung train station, no? Diyan nakabubaba. Tapos, ayan na siya, oh. Canals na... Ooh! Selfie tayo, oh my God. Kasi dati doon lang tayo sa may McKinley Canals. Or, meron pa ako napuntahang canals sa Singapore ba yun? Sabi ko, wait guys. Finally! Go, let's walk around. Ay, saan ba yung direction? Dito sa kabila. Ayan na guys, yung totoong kanal. Nakapunta na tayo. Akit tayo dito sa bridge na to. So, ang Venice kasi tinatawag din siya ang City of Canals or parang floating city. Kasi kung sa Rome, sobrang dami ng mga marami sa Rome, sobrang dami ng mga fountains, no? Dito naman, sobrang dami ng canals. Hey! Ayan. Italy. May naamoy ako mabango. Ano yun? Nagugutom ako. Dito sa kabila. Ayan. May mga dumadaan na ganyan na parang mga boats, no? Actually, kung gusto niyo sumakay kayo ng ganyan, tapos baba kayo ng Rialto. May nakita ko dun na parang Rialto stop. Magbabayad ka lang, sasakay ka ng ganyang boat. Gusto niyo bang experience natin? Or parang gusto ko kasi maglakad eh. Gusto ko maglakad. Try na lang natin yan bukas. Parang chill lang din yan man yata ako bukas eh. Pag wala tayong magawa, mag-boat tayo. Maglakad-lakad muna tayo today. Alam mo yung vibe ng mga buildings, yung mga lumang-luma talaga, no? Kasi yung mga nakikita natin na mga parang man-made lang. Medyo mga modern or mga magaganda yung mga building, no? Pero dito in reality, luma talaga, no? Mas luma yung mga buildings nila, look, no? Tapos yan, sa gilid ng Canals Gate, may mga ganito silang small alleys. May mga nagtitinda ng kung anik-anik. Pero sinusundan ko lang naman si Google. Ito yung nire-recommend niyang... May kumakatang Despacito do. Despacito. Dito? Ay, ganito siya, no? Okay. Dito daw, sabi ni Google. Mga alleys siya. Ayan. Yung mga tinda silang relo, earphones, bags.
So doon ba na yung Grand Canal na yung pinaka main talaga na malalaking canals. Pero actually if you're walking around, may mga makikita ka na small canals lang na ganyan, oh. Ay, tapos feeling ko pwede kang sumakay ng mga ganyan-ganyan, no. Kung may jowa ka, maganda gawin yan. Pero kung mag-isa ka, parang hindi bagay, B. Di ba, mag-iisa ka doon, tapos parang mag-iimot-imot ka doon na, prinsesa ako sa boat. Tapos wala ka naman magandang picture. Hindi worth it, no? Mas maganda kapag meron kang kasama kasi mapipicturan ka, makakaimot-imot ka. Gawin nyo yun, guys, ha? Yung mga bagay na hindi ko magawa. Kayo na lang, please. Kayo na lang gumawa. Mali pala yung nilalakaran ko. Doon tayo mismo maglalakad sa may... okay. Yung small na canal na yan. Ayan, no? Yung mga boat na yan. Sakyan nyo yan, ha? Tignan niya. Ay. Diba yan yung pangarap nyo makasakay sa ganyang boat? Mukhang mahal kasi malaki, eh. Tapos mukha kang prinsesa. Yan, walk lang tayo. Walk. May mga nakatira pa kaya dito, na? Parang very lumang nga, eh. Ay, saan siya nang galing? Tapos may mga ano pa dyan, oh. No? Parang pre-serve talaga nila. Parang feeling ko dati pa ganito na siya, no? O syempre dati mas hindi luma yung mga bahay, mas bago. Pero siya, over time, naging ganyan na lang yung itsura nila. Hindi nila inaano yun, ganun pa rin. Hindi nila tinatanggal. Yan tayo. Ay, merong grocery store. Okay, grocery store check muna tayo. Yun yung hilig natin, di ba? Grocery store check. Ayan, mura lang. 1.35 lang yung salad. 1.29. Diba, mura lang. Hanap tayo ng mga makakain. Sorry guys, bawal daw mag-film dun sa grocery. Pero, same lang din yung mga presyo. Mura lang din, para mga 2 point something lang yung kilo. Mga 2 euros yung kilo ng mansanas, yung orange, ganun. So parang feeling ko, okay, ganun lang din. Mura lang din. Medyo nakakalito dito sa Venice guys. Kasi ang dami nila mga iskinita, no? Parang siyang maze. Parang kang nasa Temple Run. Mas maraming canals, maraming ganito, iskinita. Pero I trust Google. I trust Google, guys. Ayan. Ba't walang tao, no? Ang tahimik, tignan nyo. Hindi ko ina-expect na ang Venice is ganito siya katahimik. Tignan nyo. No? Where the people at? Ba't walang tao, no? O baka meron din silang curfew. No? May curfew sila. Bawal ka na lumabas ng ganitong oras. Google, tama ba itong pinapadaan mo sa akin? Hindi tama. Doon sa kabila. Ayan, nagkaroon na ng tao, guys. Minsan hindi mo nakikita yung mga tao kasi nandun sila sa mga eskinita. Kasi ang dami ng mga eskinita. Pero ang luma. Hindi ko na-expect na lumang-luma siya, no? Parang very old Italy. Oh, no? Parang ayaw nila mag-renovate ba? Or parang gusto talaga nila i-maintain yung ganyan lang. Doon pa, isa pa. Tignan niyo. No, parang lumang-luma na siya, eh. So kung gusto niyo talaga na parang ang vibe niyo is nasa may canals, ganun. Dito kayo maghanap ng hotel sa may Venetia Lucia, no? Itong may canal. Pero kung gusto mo yung medyo pa town pa rin, doon kayo sa Venetia Mestre kung nasaan. Ala! Ate, dead end. Ano, maglalangoy ako, Google? Google, sabi ko mag-walk lang ako. Wala akong sinabing may dala akong salbabida or something. Ba't dito? Guys, is there like a mini street in here? Nasa kanal ako. Ang hirap kasi si Maze. Ito si Google talaga. Dapat ilalagay ko. Magno-note nga ako dito. No salbabida, please. Kaliyata ng Google nakasalbabida ako, B. Paiba-iba ng direksyon. Oh, ay dito. Sorry, ako yung mali yata. Ayan, hindi ko nakita kasi sobrang liit niya lang. May mga Tama na? Ayan, go.
Sabi niya, di ba, ang walking kanina 25 minutes. Sa dami mong lito-lito sa mga maze, aabot to ng mga 95 minutes. 95 minutes. Pero, ang dami nila mga ganito na parang tahimik lang. Parang, kung gusto mong parang tatakas ka sa nanay mo, na parang, wait lang, makikita kami ng aking jowa dito sa eskinita na to. Parang, di ba walang tao. Dito parang, tatakas kami sa mga magulang namin. Di ba? Pwede kang makipag-date dito. Merong tinatawag na silence, serendipity, serenity, tranquility, quietness, ano pa mga synonyms, calmness. Natin sila. Ganyan yung mga date. Di ba? Date kayo ng jowa mo. Buti na lang hindi ako na ganyan kasi partner sila, no? So, pag ako yung dumaan parang, wala, may mag-isa dun. Anyari, soul searching. Wag ka na mag-soul searching sa boat, guys. Nakakahiya. Dito ka na lang mag-soul searching sa daan lang. At wala nakakita sa'yo. Ayan, 12 minutes na lang tayo. Lumalapit naman tayo. Marami lang talagang mga maze. Dapat dito ginaganap yung mga yung mga ganong mga amazing rays. Malilito ka eh. Akala mo ikaw na yung mananalo, pero ang layong, biglang lalayo ka na naman sa sobrang mga madaming nagwapong tumingin. Na-distract ako. Ay, may mga cars. Naalala ko na naman yung pamangkin ko. Ay, ang taray. No? Iskinita lang pero may mga tindang pizza. Mga pastries. Donuts. Taray naman. Ay, meron. Ala, nagkikrib ako ng pasta, guys. Maganda yung pasta. Wala, nagkikrib talaga ako ng pasta. Back to the kalsada. Ay, yung tindahan sila ng candy. Ang cute. No? Alam mo, magkikriyo ako ng kinain kong carbonara sa Rome. No? Gusto ko makakain ng... Pero iba naman, wag na tayo mag-carbonara para ibang pasta naman. Ate, parang hindi natatapos yung mga kanal. Hindi natatapos yung maze. Ano ba to? Sige, puntahan muna natin yung Huwag muna tayong kumain. Wala pa nga tayo sa itinerary number 1. 3 yung itinerary natin today. Puntahan muna natin bago tayo kumain. Alam mo, nasira yung diet ko dito sa Italy. Parang nung nasa Switzerland ako, parang salad-salad lang ako, no? Pero nung pagka-Italy, biglang nasira yung diet ko kasi ang sarap. No? Ang sarap talaga. Pizza, pasta. I mean, lagi na ako nakakain ng pizza at pasta sa Philippines. Pero pag natikman mo yung kanilang version, ate, ang sarap talaga. Hindi ko nga alam kung sa food ba Italy yung number 1 ko. Pwede, no? Pwede. Pag sa food, Italy yung number 1. Ano pa lang naman napupunta ko, diba? Spain, Paris, Switzerland, and Italy. Pag sa food, Italy. Pero sa ganda, Switzerland. Yung ganda, yung landscape, Switzerland. Pero yung sa mga people, yung jolly, Spain. Tapos kung gusto mo mapasosyal lang, tapos maganda-ganda maglakad-lakad sa city, Paris. Diba? May kanya-kanya silang strength. I love it. Gulatin mo yung mga walang bilib sa'yo. After the mga iskinita, gumawa ka ng skate park. Nice one, Venice. May variation, no? Bigla lang may skate park. Go, kuya. I'm rooting for you. No? May skate park ang Venice, guys. Tapos biglang, ito yung maluwag nila, oh. Ito siguro yung kanilang sikat na square, no? May maluwag sila. Taray, may skating rink. Guys, we're back to the Grand Canal. So mga 2-minute walk na lang, malapit na tayo sa Rialto Bridge. Ayan na, may mga restaurants dito sa mismong may canal kung gusto nyo dito kayo kumain. Ayan, no? Parang more on date. I'm a vibe. So ito yung mga presyo nila. For example, pizza 16 euros. Meron namang 23. Spaghetti 13. Yan, mga ganun lang naman. Mga less than 1,000 pesos din, no? Less than 1,000 pesos per meal. Tapos mukhang maganda na rin yung ambience. O may mga pailaw-ilaw silang ganyan. Try ko ba? Parang gusto ko mag-try din dito. Mamaya, punta lang tayo sa Rialto Bridge. Ay, ito na yata. Yan na ba yun? Guys, we've made it. That is the Rialto Bridge. And may dadaan na ferry sa baba. Ay, meron pang sasalubong. Charan!
Ayan, may mga restaurants around lang, the canals. So itong Rialto Bridge siya daw yung oldest bridge dito sa Venice, no? In the city. So kaya very famous siya. Tsaka parang siya yung pinakamalaking bridge din, no? Maybe the largest, I'm not sure. But this is the oldest daw. Rialto Bridge. Hey guys, we're now here sa Rialto Bridge. So umakyat lang ako sa taas para ma-overlooking yung canal. Pero siguro if mag-picture kayo dito, mas maganda kung maaga, no? Para mas kita talaga yung view. But yeah, ang laki ng bridge. Tapos may mga shops lang sa ilalim. Ayan. May mga shops around. Meron din doon. Meron pa din yung lakarin doon. And then on the other side, ayan, marami ding shops on that side. Tapos ito naman yung other side of the bridge. Charan! Ooh, wow! Ganda. Guys, may Starbucks din sila, oh. Cute yung building ng Starbucks. Luma din. Starbucks. Okay guys, so 7 minutes lang naglakad ako from Rialto Bridge. Is nakarating na tayo dito sa ating second destination, which is Piazza San Marco. Ang ganda! It's a square, tino. Diba? Ang lawak na square. Wow. This is the heart of Venice. So probably ito yung parang medyo center, no? Medyo center ng Venice. And this is also the lowest point in Venice. So kapag meron daw nagkakaroon ng high tide, ito yung lugar na pinakaunang parang binabaha or tinutubig, ganon. Di ba kasi ang Venice napapaligiran siya ng canals. Siguro kung maraming ulan or other factors na magkukos ng pag-rise ng tubig, this area is yung pinakaunang tatamaan because this is the lowest point in Venice. Guys, Piazza San Marco. Ay guys, dito na rin pala sa square na tumatatagpuan itong very famous na basilica dito, Saint Mark's Basilica dito sa Venice. So guys, kakain na ako. Ito yung in-order ko, ang kanila parang seafood pasta. So guys, yung kanilang seafood pasta, so may mga tahong, may shrimp, and other, ano pa, bumili lang ako ng kape kasi malamig, so para mainitan tayo. Yan, yeah, bread. Siyempre, kapag sa Italy, lagi sila may mga ito, olive oil, tsaka balsamic vinegar, no? Let's go. Okay, try natin. Yung pinakauna natin na try is carbonara, no? Sa may Rome. This time naman, mag-pasta tayo. Seafood pasta. Let's try. Grabe flavorful. Ang sarap. Tingnan natin yung tahong. Nasaan yung tahong? Parang kailangan kong kamayin to. Sige, hipon muna tayo kasi yun yung madali. Hipon. Wala, bawal ako sa tahong. Ngayon ko lang na-realize. Kaso nandito na sa pagkain, guys. Ayan guys, meron silang binigyan ng bread. Tapos dito sa Italy, nagbasa ako. Kasi dapat pala ni-refuse ko na. Kasi pag may binigay silang bread dito, parang pag tinanggap mo siya, i-charge ka niya. So since nandito na siya, kakainin ko na lang. Kasi matcha-charge na ako eh. Yun siya. Tatlong slice, tapos meron pang biscuit. I-take out ko na lang to kasi hindi ko na to mauubos. Kasi marami. Nasanay kasi ako sa friends no, na parang yung bread parang complimentary. Dito pala sa Italy, pag may binigay silang bread, usually, i-charge daw. Titignan natin mamaya sa resibo kung i-charge no. So kakainin ko na lang kasi sayang bayad eh.
So yun guys, ang sarap ng kinain natin na seafood pasta, no? Generous yung serving ng mga seafood. Ang dami nung, bawal nga ako sa tahong. Ang dami nung tahong. And yung mga shrimp, no? Masarap. Pero, just to be honest, yung carbonara pa rin yung number 1 ko. Pero masarap. Masarap siya in fairness. And then, puro mga Pilipino guys. Ilang waiters sila dun? 1, 2, 3, 4, 5, 6 or 7, lahat sila Pilipino guys. Lahat sila Pilipino. Sabi ko, kuya, ba't puro kayo Pilipino dito? Sabi nila, yung may-ari daw kasi gusto Pilipino. Parang may trust sa mga Pinoy. Kasi di ba masisipag yung mga Pilipino. And then mapagkakatiwalaan sa mga pera. Walang nawawala daw pera. Which is good job mga kuyas. Merong 12% na charge sa aking bill, no? So makikita mo naman sa resibo, may 12% na charge. So ang kinain ko yung seafood pasta, cafe latte, tas yung bread. And then, plus service charge, lahat siya umabot ng around 30 euros. Or Gcash kasi yung ginamit ko, nag-text na siya mga 1,800 pesos lahat guys. Kasama na yung service charge. No? Tapos ayun, nakikipagchikahan ako sa mga waiter dyan. Kasi puro nga Pilipino as in. Sabi nila na, sabi ko ilang taon na kayo dito? Sabi nila 16. Sabi ko, oh my God, 16 ang tagal na. Sabi nila, masaya ba yun? Sabi na, masaya ba yun? Hindi nga daw masaya kasi ang tagal na namin, ang tagal na doon nila nagtatrabaho, ang tagal na nila nagtitiis. Sabi ko, sabi nila parang mas masaya daw yung life sa Philippines. Sabi ko, marami din mga Pilipino yung gusto mag-abroad kasi, di ba, parang ang hirap ng buhay sa Pilipinas, mas gusto sabi ko nga dati nga naiisip ko mag-abroad. Sabi niya, hindi, mas kung okay naman yung sahod sa Pilipinas na lang. Siguro ganun talaga, no? Parang kapag nasa Philippines tayo, gusto natin mag-abroad kasi feeling natin andun yung better life, no? Pag nag-abroad. Pero pag yung mga tao naman na nasa abroad at matagal ka na sa abroad, parang ang gusto mo naman, namimiss ko naman yung buhay sa Pilipinas, no? So, I think it's always, the grass is always greener on the other side of the fence, no? laging feeling natin merong mas magandang buhay sa kabilang fence, no? But siguro we just really learn to love kung anong life na meron tayo kasi wala namang perfect na buhay, no? Akala natin yung mga tao sa abroad, sa pamilya natin, for example, kayo may mga pamilya kayo abroad, akala natin parang ay ang ganda ng life nila nasa abroad, but they're also struggling na parang if may choice lang sila, gusto na nilang umuwi sa Pilipinas. Tapos yung mga nasa Pilipinas naman, ang hirap ng buhay dito. Gusto namin po mag-abroad, no? So, ganun talaga. I think ganun nga, no? The grass is always greener on the other side of the fence. May mga nakilala din ako. May mga Pilipino din ako kumakain. Dito lang sila, di ba? Ito yung San Marcos. Ano nga ba tawag dito? Piazza San Marco. Tapos ito yung cathedral. Yan. Magano lang kayo dyan. Ganyan kayo. Tapos doon yung restaurant. Meron na agad mga Pilipino doon. Tinawag niya agad ako ng kabayan. Very Philippine. Very Filipino ang mukha. Naglalakad lang ako. Tapos sabi, kabayan, kain ka dito. Sabi ko, paano ba kayang pasta? Kasi nagkakrib ako ng pasta. Kasi yun, nakaupo na ako. Pero on the pricier side siya, no, 22 euros yung pasta. Or sakto lang. Kasi nandito tayo sa touristy. Kasi magkano bang kinain ko na pasta sa Rome? Nasa mga 16 lang yun, di ba? 16 lang, tas meron ng Coke Zero. So, maybe on the pricier side, kasi nga nandito nga siya sa touristy place. Tsaka puro mga Filipino yun nandun, yung nag-work doon. Tapos ayun, parang, tas tinanong nila kung saan ako nanggaling. Sabi ko sa Philippines. So, sabi nila, ang sarap naman ng buhay mo, ganyan. Sabi ko, mukha lang. Pero, feeling ko ganun talaga, no? Parang feeling natin, yung ibang tao, ang sarap ng buhay. Pero, may kanya-kanya naman tayong struggles na hindi lang nakikita ng bawat isa. So, let's be kind. Let's be kind to each other. Tapos ito pa, tinanong nila ako, wait lang, sabi niya, saan ka nakag-stay? Sabi ko, doon sa may Mestre, yung sa Venezia Mestre, di ba? Ito, Venezia Lucia. Sabi nung isang waiter, ay mag-ingat ka, maraming doon man nandudukot. Sabi ko, akala ko nakaligtas na ako. Akala ko sa Rome lang, sa Milan, yung mga big cities. Hindi guys, pati hanggang sa Venice daw, nandito na sila. Tapos, mga magaganda daw. Mga magaganda din yung mga nandudukot dito. Yung mga tisay-tisay. Tapos, minsan maayos pa daw yung itsura nila. Kaso, meron daw kasing Facebook group dito na nag-e-expose ng mga faces nila. So, sila, yung mga Filipino, medyo aware na sila sa mga faces ng mga... Kasi parang ginagawa na daw nilang profession talaga na mandukot. Usually naman parang lang, pickpocket lang sila yung mandudukot. Pero may mga very few instances daw, pati inaagaw na daw talaga. Parang for example, mag-isa ka naglalakad,
meron na daw parang nang aagaw. So, always, wait, dapat hindi ganyan yung pagbabag. Dapat nakatali talaga sa leeg mo. Kaya ganun mo pa yung jacket, yung parang, para bago mo maagaw, marami ka munang pagdadaanan. Igaganon ko yung ano, hindi mo to maagaw kasi nakaganon yung Ganon. So, yun, ingat-ingat na lang tayo. Parang hindi naman siguro siya kasing lala nung sa ibang mga big cities na train station, pero meron pa rin daw dito. Even daw dito sa Venice, especially daw during the summer. 'Di ba pinakita ko sa inyo, sabi ko ang tahimik naman dito. Kasi winter pala is not peak season. Sa buong Europe naman, ang winter guys, hindi siya peak season. Summer daw ang peak season. Minsan daw kapag maglalakad ka dyan sa mga eskinita, siksikan na sa sobrang dami ng tao. So if balak nyo pumunta ng summer dito, expect na mas maraming tao dito. Kasi nga, mas famous ang Europe during summer. So itong ganitong medyo tahimik na panahon, or ano lang, chill lang yung tao, winter. Kaya nga sabi nung ni ate girl, ng isang waiter, okay na rin tong visit mo winter kasi mas chill. Pag summer daw kasi talagang as in magulo dito. I think naman na check ko na yung mga bucket list ko na gusto kainin sa Italy, no? Nakapag pizza na tayo, nakapag pasta, carbonara, and then nag-ano rin tayo, risotto tayo sa Milan, no? Isa na lang yung hindi ko pa nakakain, gelato. Hindi ko alam kung today ako mag-gelato kasi pwede pa mga bukas na lang. Mag-gelato na ba ako ngayon? Yun na lang yung hindi ko pa nahaano sa bucket list na mga gusto kong kainin sa Italy. Pero ang nag-stand out talaga sa akin, carbonara. Parang bago ako umalis ng Italy, gusto ko mag-carbonara for the last time. Pero totoo yun, no? Bigla ko lang naalala yung mga, kasi chinika ko talaga yung mga waiter habang kumakain ako, nagchichikahan kami. Kasi puro talaga sila Pilipino, nakakatuwa. Kasi nung bata ako, yung mga tita ko kasi mga nag-abroad yung mga tita ko. Tapos parang sa isip ko talaga lang, yayaman ng mga tita ko, nasa abroad sila. Yung parang ganun, like parang feeling ko ang ganda ng life na meron sila. Pero kapag ikaw naman yung magpunta dito sa ibang bansa at makikita mo yung buhay nila, no, parang marami rin silang struggles. Tapos ang hirap na malayo sa pamilya nila. No? Pero they're sacrificing it kasi kailangan nilang kumita ng pera. Yung isa nga si kuya, sabi niya, hindi daw siya masyadong umuwi sa Pilipinas. Umuwi siya sa Pilipinas parang last year lang. Umuwi siya ng December kasi may sakit daw yung mama niya. So, for a very long time, ang tagal lang hindi umuwi. Umuwi siya kasi nagkasakit yung mama niya. So, umuwi siya, tapos bumalik ulit siya dito. So, pagkabalik niya dito, unfortunately na his mom died. No? So, kailangan niya, bumalik ulit siya ng March. Tapos sabi niya, isa daw sa mga regrets niya is yung hindi siya masyadong umuwi sa Pilipinas. Kasi sobrang focus lang siya sa trabaho. So, it's also a reminder. Sabi niya nga sa akin, parang make time also to your loved ones, to your mom, to your loved ones. Kasi kung masyado kang nakafocus sa trabaho mo, minsan, magugulat ka na lang, ay, nawala na yung mga importanteng mahal mo sa buhay. Tapos, yun daw yung biggest regret niya. Kasi parang masyado siyang naging focus. Siyempre, nandito siya sa ibang bansa, no? Work. Na parang hindi siya masyadong umuwi. Hindi siya nakapag-spend ng time. Tapos, parang wala na. Parang it was too late. So, it's also a reminder for all of us, no? Maybe masyado kang work. Ako, I must admit, dati nung nasa corporate job ako, like, work. Tapos mag-vlog pa ako, tapos work. Alam mo yun? Like, yung buhay ko nakafocus lang sa work. It's okay naman to work hard, but always make time to the things that truly matter. At yun yung mga mahal mo sa buhay. Kasi you are replaceable sa work mo, but you are not replaceable sa mga taong importante sa iyo. Okay? Ito pa, ang dami kong chika. Kasi ang tagal namin nagchikahan. Tapos marami kasi sila, doon ba 7 silang Pilipino. Parang halos lahat sila lumalapit sa akin. Sir, gano'n. Tama ko, baka natutuwa sila na may Pilipino doon. So parang every one of them, kinakausap ko. So may iba-iba silang mga stories sa buhay. Tapos yung isa, tinatanong ko naman kung dito siya nakastay sa Venice na to. Hindi daw. Nagbo-boat pa daw siya. Uwian siya. Parang uwian siya na nagbo-boat siya. Sabi ko, 24 hours. 24 hours pala dito daw yung mga boat. So, pwede ka makatawid-tawid lang kung saan-saan. Like, 24 hours naman daw siya. So, ayun. May mga ibang waiters doon na dito talaga sila sa mismong isla. May mga iba naman na doon sa malapit sa akin, sa may Mestre. At yung iba naman tatawid pa sila ng mga boat.
So, ganun. Tapos merong family doon, may family din na Filipino na kumakain pala doon kanina. Tapos lumapit si Mami, Sabi niya na, solo traveler ka? Opo, sabi ko, ang galing naman, parang sabi, bilib na bilib daw siya, ganyan, kasi mag-isa ko, tapos hindi ako natatakot. Tapos parang pabalik-balik na daw sila dito sa Europe, siguro sabi niya, 3 bang sinabi niya, or 4, parang mga ganun na sila. Pabalik-balik sila sa Europe, pero first time niya daw sa Venice. Tapos parang may sinasabi siya na may anak daw siya. May anak siya na 28 years old. Tapos hindi ko alam kung nag-a-assume lang ako. Baka parang gusto niya yatang ireto. Gusto niya yata ireto sa akin yung anak niya. Pero hindi ko naman matanong, yung nirereto niyo po ba is babae po or lalaki? Kasi baka we're not on the same page na baka akala niyo po is babae yung gusto ko or parang feeling niya hindi ako straight, so meron din siyang anak na lalaki na feeling niya hindi straight na 28 years old. Yun yung hindi ko na confirm. So, I'm not sure kung anong mangyayari, pero he looks, kung sino ka man na 28 years old, baka ikaw na yung destiny. Charit. In fairness, may mga malls din sila dito, oh. May mga bilihan ng damit sa taas, di ba? Paandar tong si Venice. Paandar siya kasi may mga canal siya, tapos may mga maliliit lang na eskinita, tapos bigla magugulat ka, may ice skate, may skating rink, may mall. Tapos maraming bars, maraming mga cutesy restaurants. Hello, where are you from? Japan. Do you want to say hi? Hi. Hi. Hi guys. Hi guys. How are you? Where are you from? I'm from the Philippines. Philippines. Yeah. What's your name? What's your name? Hitoshi. Are you YouTuber? Yeah, YouTuber. How many subscribers? Maybe not that much. Not that much. Yeah, it's improving. It's improving, yeah. Yeah. Where are you from? Where are you in Japan? Yeah, Tokyo. Oh yeah, I've been to Tokyo. Yeah, you should come to Japan, and then you got a huge amount of subscribers in there. I always go to Japan. My viewers love Japan. I also love Japan. It's one of my favorite countries. I'm not gonna lie, you get that a lot. Yeah. Yeah. Nice to meet you. Yeah, Enjoy your trip. No, okay. Bye-bye. Yeah, bye-bye. Ayun guys, merong mga Japanese doon. Tapos yung lalaki, naglalakad pa lang ako, parang smile na siya. So nararamdaman ko na, sabi ko, ay, gusto mo sumama sa vlog? Pero yung girlfriend niya, sabi niya, no, medyo mahihain yung girlfriend niya. Ayun guys, itong naman parang, alam mo kay Dumbledore, or yung mga The Hobbit, yung mga palabas na The Hobbit, di ba ganyan yung lagayan nila? Kasi yun, marami lang mga candies dyan. Kung may mga chikiting kayong kasama, magugustuhan nila yung area na yan. Basically, cutesy lang, no? Ayun, no? May mga shopping malls, may bata. Tsari. No? So yun guys, I think I have to end the vlog na muna today na medyo mahaba na ang ating pinagdaanan today. It's only 6:53. I'm still gonna walk around the area. Libot-libot lang ako dito. Chinek ko na rin kung ano yung pinaka-last na trip from Lucia to Mestre, dun sa may hotel namin. And 12:13 a.m. So actually, kahit magano kayo dito buong gabi, huwag kayong matakot. If ever nandun kayo sa Mestre din, huwag kayong matakot kasi hanggang alas 12 yung last na train. So I still have lots of time. So yan, maglalakad-lakad lang muna ako dito. So, ayun lang naman, no? Very cutesy ang Venice. We're staying in Venice for 2 nights. So bukas meron pa naman ako, and then the day after, no? So, ayun lang guys. Maraming salamat again sa pagsama sa akin, traveling, going to Venice, exploring the area, walking around, eating pasta, meeting the cute Japanese. In fairness, ang cute ng Japanese, no? Medyo nakakita na ako sa kanya, pero may girlfriend siya. So, wala naman akong balak na mang-agaw. May balak lang ako na kiligin. Medyo kinilig ako ng slide, pero nakita ko, girlfriend. Okay, tama na. Okay guys, maraming salamat. And I'll see you again on the next one. Bye-bye!